Ako nga pala po si Captain Ray Valeros, ang Secretary General ng United People's Initiative. Under sa ating lead convenor, si Major General Romy Pukis. At pasensya na po kayo, gusto niyang pumunta rito, kaya lang may urgent meeting siya. At nandito naman po yung ating Muslim Affairs in charge, si Dato Alan Ismail, kasama po natin yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang gusto po nating i-share sa inyo way forward, nauna po yung aming pag-iisang palad ni Brother Alan Balangi nung nagmi-meeting po kami ni Congressman Lian Liviste sa Batangas. So nagkaroon po kami doon ng pagkakaisa at nag-signing po tayo ng agreement. At sabi ni General Romy Pukis at ng mga kasama nating generals that time, sumusuporta tayo sa mga kapatid nating Muslim, lalo na merong isang sumibol na nakikita natin mag-i-spearhead ng tinatawag natin na unity doon sa One Bangsang Oro. Ito po mabilis lang, yung role ng UBI. Marami po dito nakakaalam, mga kasama natin dati, matagal na po ang People's Initiative natin way back ng pandemic. Ang UBI po ang nagpatigil ng ating illegal lockdowns at saka yung bersahang pagpapabakuna. At tayo po ay nakasama doon sa ating Quadcom hearing, yung pinatunayan natin, yung 400,000 excess deaths, yung mga nasobrahan sa booster shots. So pinatigil ito ng Supreme Court, pinatigil rin sa Senado. At tayo rin po yung namagitan noong nagkaroon ng maimbong seats between sa pwersa ng ating military at ng ating kapatid sa MNLF, si Commander Pando Mundiasan. Wala pong gustong tumulong sa kanila, bumaba ron. Alam natin, laban politika yon. Pero po ang People's Initiative natin nanindigan, bumaba kami ron. Paalam kami sa Armed Forces, sa PNP. At pinag-usap ko po yung ating mga kapatid na commander ng MNLF sa loob ng 11 Infantry Division under kay Major General, kay General Bong Patrimonio. At nandun rin po yung RD natin that time, si Colonel Narsing Paragas. At pagkatapos ng meeting sa 11 Infantry Battalion, Division, pumunta naman kami sa kampo mismo ng MNLF, kampo ni Brother Pando Mundiasan, para magkaintindihan, magkaunawaan. At sabi ko sa kanila, nagpapatayan tayo dahil sa utos ng politiko, iwasan natin kasi pwede namang hindi magkagulo kasi may mga namatay that time. So tayo rin ang nagbantay ng eleksyon, before, during, after. At ito yung laban natin ang pinakamatindi. Para po maunawaan ng lahat yung bumabatikos po kay Major General Romy Pukis na sinasabi, diehard supporter siya ni Duterte. Actually po, magkasama po kami doon sa BBM 2.0. Kami po yung nag-create ng mahabang caravan na nag-meet yung Sara supporter dyan sa Quezon Memorial Circle. At kaya nabuo yung 7 kilometers caravan na tinawag natin na BBM Sara 2.0. Ang presidente po niyan, si Major General Romy Pukis. Way forward, ang gusto ko pong i-share sa inyo, kahit na sumuporta kami kay BBM that time, may nakita kaming malaking pagkakamali. So hindi naman pwede, dahil tumulong tayo na maupo sila, hindi naman pwedeng manahimik tayo at hindi natin pwedeng sabihin yung nakikita nating mali. Yan po ay hindi, ang tawag ng iba, umeepal tayo, hindi po, yan po ay responsibilidad natin. Responsibilidad po ng bawat isa yan. Kaya sinimulan po namin lahat ng People's Initiative ni General Romy Pukis at nabuo yung United People's Initiative na ang lahat ng mga convenor nito is mga retired generals. Napakarami po, 1,000 mahigit po ito, mga retired PNP and military personnel. At may mga active rin po, hindi lang sila lumalabas dahil active pa rin siya. Ngayon po, nandito po kayo, ako po ay supporter po ako. Ako po ay nabasbasa ni Chairman Noel Miswari na maging peace advocate ng MNLF. So, ginampanan ko po yung aking tungkulin sa abot ng aking makakaya. At alam po natin ang problema sa bank. Ako'y sumasaludo kay Brother Alan Balangi dahil binanggit niya yung Houston kanina. Napaka-importante po nito na maintindihan natin saan tayo patungo at paano tayo mananalo. Yun po yung, kaya po ako'y nagpilit na umattend rito kahit may meeting kami kanina. Sabi ni Brother Alan Ismail, attend tayo para suportahan. At pasensya na po
ngayon, inimbitahan po namin si Congressman Lian Libiste. Alam ko busy siya at si Congressman Kiko Barsaga, magkausap kami nakaraang gabi. So ewan ko kung makakahabol yung dalawa. Sana makarating sila para makita nila itong ating mga kaibigan na dumalo ito. Way forward po. Bigyan niyo lang po ako ng 3 minuto para mai-discuss ko sa inyo. Wala pong royal road to winning at wala pong perfect struggle. Wala po. Pero kung walang gustong maging catalyst or gustong sumugal sa legal na paraan, hindi po tayo mananalo. Bakit hindi po tayo nananalo? Kapag may ginawa ang administrasyon, naglalaro tayo sa playing field nila. We will not win in their playing field. Sa kanila resources, sa kanila ang naratibo. Hindi tayo mananalo. Iwasan natin yon. Let's create our own arena. Ito, own arena natin itong one bangsa eh. Mag-create tayo ng senaryo na kinakontrol natin ang narrative at hayaan natin silang pumasok sa atin. Doon tayo mananalo. Kasi playing field natin yan at arena natin yan at yung narrative sa atin. Paano po tayo mananalo? Ang mga active PNP at active military gusto nang magwala. Pero hindi nila magawa dahil marami silang kakaharapin kapag sila ang nanguna. EDSA 1, EDSA 2, nabago ba tayo? Ngayon, darating na naman. Sasabihin nila, EDSA 3. Forgive me po for saying this. Mahal natin ang lahat ng politiko na nagmamahal sa taong bayan. Kagaya ni PRRD at susundan ng kanyang mga anak. Alam ng karamihan yan. Normal lang na may bumatikos kasi politika yan eh. Hindi lahat makukuha mo. Hindi lahat ng perception mahahatak mo. So, normal yan. Huwag ka tayong mag-alala na may bumabatikos sa kanila. Pero parang tayong manalo, ito lang po siya. I-assert lang natin yung ating karapatan. Huwag tayong matakot. At yung unity na ginagawa natin, di ba po, bangsang Moro natin, meron dyan na ARM, MNLF, tapos naging BARM, MILF. Alam ng lahat yan. Pero bakit hanggang ngayon nagkakagulo? Nung nag-uusap kami ni Chairman Muslimin Sema, noong nakalipas na 2 buwan, face-to-face kami, naintindihan ko yung damdamin niya. At may mga kapatid tayo na leader ngayon ng MILF na kinakausap rin natin at naintindihan natin yung damdamin nila. Kung hindi lang pinapakialaman ng nasyonal at hinayaan nilang humulma ng sariling desisyon ang bangsang Moro, wala sanang gulo. Kasi yun naman talaga ang sinasad. Hindi po total separation. Independence doon sa pamamalakad ng bangsang Moro at pamamalakad ng natural resources na meron ang bangsang Moro. Ang Muslim Mindanao natin. Yun lang ang gusto. Bakit hindi may isa katuparan? Dahil ang role ng gobyerno ayaw talaga nilang magkaisa lahat ng mga kapatid natin sa Muslim Mindanao natin. Bakit? Pag nagkaisa, takot sila. So ang laro nila is divide and conquer. Yan po ang ginagawa nila. Ngayon po may ginaganap po tayo sa Senate. Sabi nila mga DDS lahat yun. Hindi po, meron doon mga nagrarally rin minsan ng mga tindig Pilipinas na hindi natin kasama. Ang mga kapatid nating mga pulis doon under kay Colonel Sesco, hinahati nila para hindi magpadagpo. Paano po tayo mananalo? Magsama-sama lang po tayong lahat. Itong nasa bulwagan na ito, paramihin pa natin. Magsama-sama tayo lahat. At alam ko, 1, 2, 3, malalaking faksyon ng ating relihiyon susuporta sa atin. Maniwala po kayo sa sinasabi ko. Tapusin natin po ito ng mabilis. Ang daming problema ng bansa, ang daming grupo. Bakit? Ang dami nating gustong ipanalo, hindi tayo nananalo. Kasi ang galaw natin, hiwa-hiwalay. Hindi po ba ang problema natin ngayon, Presidente? Aminin na po natin yan. Siya ang problema ngayon. Hindi pwedeng wala siyang alam sa lahat ng nangyayari, sa lahat ng nakawan. Hindi po pwedeng hindi niya alam. May kamay po siya dyan. So ano yung mapayapang pamamaraan? 1 milyon sa Mindanao, 1 milyon sa Visayas, 1 milyon sa Luzon. Lalabas ang mga active military. Mananalo ang taong bayan. Legal po yun. Walang arms doon. Yun lang po ang hinihintay ng ating military.
Yan po is common sense. Yan po ang big challenge sa atin. Paano tayo bubuo ng 1 milyong persa sa Mindanao, 1 milyong persa sa Visayas, at 1 milyon sa Luzon? Kaya po naman natin eh. Paano natin kakayanin? Pag nakita ng malalaking religious sector, nandiyan na ang 100,000. Malamang sa hindi, kukumpas sila para lumabas ang 100,000, 500,000 to 1 million. Dahil pagod na rin sila sa nangyayari sa bansa natin, apektado rin sila. Ganun lang po kasimple, moving forward. Kasi kung ayaw natin gawin sa ngayon yan, maghintay na lang tayo ng 2028. Pero huling salita ko po, walang nakakasiguradong mananalo sa COMELEC o sa eleksyon sa 2028 kahit si VP Sara, hanggang ang diabolic process sa COMELEC nandiyan pa rin. Alam nyo ba na ngayon nagkakabayaran na yung mga tatakbo sa 2028? Alam nyo ba na ang machine ngayon preparado na para sa 2028? Sino ang sigurado? Yung sinasabi nila na hintayin na lang natin 2028, not even Sara Duterte can win the election in 2028. Hanggang si George Garcia, hanggang yung Smartmatic, pinapalitan lang ng pangalan, nandyan pa rin sa COMELEC. So nasa atin ng pag-iisip kung paano tayo mananalo, pagod na po tayo. Kung sa amin lang, ng mga retired military, gusto na namin gere. At yun rin ang binubulong ng ating mga kapatid na Muslim na nandun ako. Kap, gere na tayo! Pero ito po, may paraan pa bago pumunta sa gere. Sumigaw muna tayo ng sama-sama, tama na yan. Huling salita ko po, pag nanalo ang taong bayan, ang gagawin po natin, kung nagpalit tayo ng tao sa custom, ng head ng custom, hanggang sa janitor palitan natin. Kasi pag hindi natin ginawa yan, yung evil system nandun pa rin. Ang tawag po dyan, total reset. Ang bansa po natin, galit tayo kay BBM, galit tayo sa mga congressman, galit tayo sa mga senador, galit tayo sa mga national and local leaders, galit tayo sa kanila. Pero wala rin silang kasalanan. Magtataka kayo. Sila ay biktima rin ng evil system na na-perfect ng 100% pag-upo ni BBM. Natapat sa kanila na perfect na yung system eh. So lahat tayo ngayon biktima. Sino magliligtas kay BBM? Sino magliligtas sa mga senador, sa mga congressman? Taong bayan rin. Halina kayo, mapayapa nating bawiin ang Kongreso, ang Senado, lahat ng sakay ng gobyerno. Sa dami natin, mananalo tayo ng hatong sa lahat.